at pag-aresto sa mga ayaw pa ring umalis sa kanilang barikada. Maaari naman umunong gamitin ang transyon kapag naging violente na ang mga nagpoprotesta, pero ito ay dapat bilang pandepensa lang ng mga pulis. Ang shield and truncheon ay ginagamit lamang to push back demonstrators at hindi po ito dapat gamitin to strike individuals. Ang paghampas na ito ng shield sa isang nakatumbang ralista at pagsuntok sa tiyan ng ralistang arestado na ay malinaw daw na paglabag sa police operational procedures. Bagay na hindi raw kinukonsinti ng liderato ng PNP. Kung meron pong nagkaroon ng violence, meron pong mga complaints ang ating mga kababayan, pwede po nilang idulog sa ating Philippine National Police, maaari po sa Internal Affairs Service. Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si CHR Chairperson Eta Rosales. Chairperson Rosales, good morning po. Good morning, Rhea. Good Alright. morning sa mga nakikinig. Magpapatawag ho ba kayo ng investigasyon kaugnay dito sa naganap na marahas na dispersal kahapon? Ang gagawin muna natin, susulat muna ako dun sa PNP authorities at saka si Mayor Lim para itanong kung bakit nangyari yung nangyari. No? So, ultimately, this could lead to an investigation. Pero I'm going to ask them first, bakit pinayagan nila ito? Given the fact that malinaw na yung terms and conditions tsaka yung rules of engagement na ginagawa sa ngayon, especially with the human rights education that the policemen have been receiving all these years from the CHR. Sa inyo pong panonood po kahapon, no, sa tingin niyo ho ba hindi ho talaga sinunod ng mga pulis yung mga patakaran bago i-disperse itong mga relista? Alam mo, Rhea, it was obviously an overkill, no? Yung sobra-sobra, the use of excessive force, at nakikita mo naman itong mga kalista na wala silang, meron silang mga bato, that was obvious, no? Pero after that, wala na. Yung pinaghahabol, lalo na yung isa na driver, kung saan, ang dami nila, tapos ginamit nila yung truncheons nila, iisa-isa itong driver na ito, yung relihista, tapos pinagpupuk-puk-puk pa nila, tapos ginamit nila yung shield para sa masaktan yung sa likuran niyan, di ba? So, Chairperson, kasi sinasabi ho ng ilan, kung medyo sobra nga yung mga pulis, baka sobra din naman yung mga relihista. Maaring nagkaroon ng abuso yung mga relihista dahil hinarang nila, blinakay nila, and so that violated yung traffic rules. Doon sa daan. Pero, alam nyo, as agents of the state, tayo yung dapat nangingibabaw eh. Yung mga police agents yung dapat nangingibabaw at mas sila yung merong pagkakataon na unawain kung ano yung sitwasyon at ano yung nangyayari. At ang nangyari dito, they violated their own rules of engagement, no? Malinaw na malinaw kasi sa rules of procedure ng manual ng police na hindi dapat sila nananakit. At yung truncheons, gagamitin mo lamang yan pag kailangan na. Ang punto kasi riyan, they could have surrounded itong mga rallyistas and then just arrested them. Oh, you're violated traffic rules, then we are going to arrest you. Pero hindi mo na kailangan gamitan ng truncheons. Chairperson, minsan ho, di ba, sa act of force, napaka-obvious nun. Kaya dapat sila ang kakasuhan. At ito yung gagawin namin. Susulat kami dito sa police authorities at saka meron sila yung IAS and we will demand that they be charged at saka gumawa sila ng sarili nilang investigation. Yung mga pulis naman ho na nasaktan, maaari din ba silang magsampa ng reklamo laban naman dun sa mga ralistang nanakit din ho sa kanila? Mahal natin tignan din yan, no? Dahil sa, kung yung mga pulis nasaktan dahil sa bakit sila nasaktan, pinagbabato ba sila ng mga ralista, dapat maimbestiga rin ito at dapat makita kung ang culprits dito yung mga ralista, no? Chairperson, so sinasabi nyo dapat ang mga pulis talaga medyo mahaba-haba ang pasensya at matiisin pagdating sa mga ganitong sitwasyon? Sila ang agents of the state eh. So sila yung dapat nakakaintindi. At ang sinabi ko nga noon, makakatulong kasi, ito yung right-based approach na sinasabi natin lagi. Yung right-based approach, unawaan nila itong mga rallyista ito, itong mga driver ito, itong puliglig pedicab drivers,
Definitely, kaya nagrarally yan, may sama na loob. Diba? May problema sila. And therefore, mahalagang intindihin muna natin kung ano ang problema nila para sa ganon, mas handa tayo na makipag-usap at Alright. makipag-dialogue. Opo. Chairperson Rosales, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Magandang umaga rin naman. CHR Chairperson Eta Rosales. Nasa kabilang linya naman po si Manila Mayor Alfredo Lim. Mayor Lim, good morning po. Magandang umaga sa inyo, Rhea, at sa ating mga kababayan. Alright, Mayor. Ang sabi po ng CHR, sobra ang ginamit na puwersa ng mga pulis. Ano pong reaksyon nyo dito? Siguro kung naroon sila, nalaman nila kung ano ang tunay na pangyayari. Itong mga nagrarally neto, nag-umpisa ng kanilang demonstrasyon alas 8 ng maga. Pinabayaan na sila ng 4 na oras na magsalita at sabihin kung ano ang kanilang hinaing. Hanggang alas 12 ng tanghali. Pagdating nung ganong oras, hinaharang na nila yung mga sasakyan sa Top Avenue, yung patungong Quiapo at saka MacArthur Bridge at Jones Bridge. Nagkaroon na ng traffic jam na nagkaroon ng chain reaction hanggang P. Burgos, UN Avenue, Top Avenue, Rojas Boulevard. Kaya pinakiusapan sila ng mga pulis na 4 na oras na silang nagsasalita, kung maaari, umuwi na sila. So, Mayor, binigyan ng palugit, winarningan ho. Hindi ho nagkulang ang mga Binigyan nga pulis ng doon. warning yan 4 na oras, palagay ko naman sufisyente na yun Aha. ang problema, merong nagsusulsol na mga hindi ko maintindihan kung hindi ang gusto nito mga kaguluhan. Nilalaso ng pag-iisip nito mga tricycle driver na pinapatay daw namin ang hanap buhay nila at pinatitigil namin ang hanap buhay. Sino ho itong tinutukoy niyo, Napakalaking Mayor? kasinungalingan yan Aha. Sino ho Ang yung tinutukoy niyong nagsusulsol, Mayor? Abay, marami mga gagaling na tao dyan nalagay naman sa dyaryo yun kung sino yung mga nagli-leader dyan na hindi naman tricycle driver. Wala naman silang kinalaman sa hanap buhay ng tricycle. Mayor, sabi ho ni Chairperson Eta Rosales, sa mga ganito daw hong pagkakataon, dapat medyo mas mahaba ang pasensya ng mga pulis at medyo matiisin sila at di ho nila gagantihan ng dahas. Ito hong pag nagiging marahas na rin, itong mga relihista. Anong reaksyon Ginawa mo? na nga yun Pinayagan na nga sila na mag-rally ng 4 na oras Pinakiusapan na ang isinagot, puro pambabato. At paghaharang doon sa trapiko. Susulat daw ho ang nangyari dito, ang nag-umpisa ng karahasan, itong mga taong kasama nitong mga tricycle driver, ginagamit itong tricycle driver Aha. kung ito gusto nila kaguluhan talaga Aha. Teka muna, liliwanagin lang natin, Rhea. Go ahead po. Totoo ba yung sinasabi nila na pinatitigil natin ang hanap buhay? Napakalaking kasinungalingan Ang aming sinasabi, sumunod lang sila sa traffic rules. Ito, nung pang mahigit ng 1 taon na nakikipag-dialogue sa kanila Pinakikiusapan, dahil sa dami ng reklamo, ay sumunod sila sa traffic rules. Dahil ang nagre-reklamo dito, yung mga motorista, yung mga pedestrian, pag binabati sila na sumasalubong sa trapiko o ginikipit yung mga kotse, inaaway pa at galit sila. Okay. Mahigit ng napakatagal na panahon na nakikiusap Ngayon, noong 2 linggo bago mag-October 1st, miniting na naman sila sa City Hall. Pinakiusapan na magmula ng October 1st, sa dami na nga na reklamo na dumarating sa amin, na ipatutupad na yung Clean Air Act at saka yung ordinansa tungkol sa regulasyon sa pamamalakad ng mga tricycle. Ano ba nasasaad sa ordinansa? Okay.